sa ating hong pagsisimula ng gawain ng pagsamba. So yung mga nasa labas ho ay hinihilingan na ho na magsipasok. Muli ho, magandang umaga sa bawat isa. At habang tayo ho ay naghahanda sa ating pagsamba, nais ho natin i-welcome ang bawat isa ho sa ating gawain ngayong umaga, maging sa ating mga kasama online. And we praise God sa napakagandang umaga na ito na kanyang pinagkaloob sa atin upang tayo ay magsama-sama at sumamba sa Panginoon. At napakagandang reminder at katotohanan na kalooban ng Diyos na tayo ay nagtitipon upang magpuri at sumamba sa Kanya. Bago ho tayo magpatuloy sa ating mga announcements, gusto mo nating i-welcome ang ilang mga panauhin na naimbitahan. And I'd like to encourage this. Sang-ayon ho sa census, 86% ng mga nakakarating sa church ay dahil naimbitahan ng kaibigan. Ayan. So, kaysa nakatok ng pastor o naabutan ng imbitasyon, naimbitahan ng kaibigan. Whether katrabaho, kamag-anak, kapitbahay. So again, I would like to encourage each and everyone, pagpatuloy natin ang pag-iimbita at ang layunin natin ay mailapit sila sa ating Panginoon. Una ho, welcome ho natin. Malapit lang ang pinanggalingan niya. Sa Taiwan lang naman. Taiwan lang naman. Kapatid ho ni Brother Lance, si Kuya Jerome Ibit. Kuya Jerome, welcome po sa Jesus Christ Baptist Church. Mapag-pray natin, katapusan January, pabalik na rin yata siya ng Taiwan. Ang misis ko ho ay nagtrabaho din sa Taiwan for 8 years ba? Tama ba? So matagal din ho ng trabaho sa Taiwan ng aking asawa. So nawa, ingatan kayo ng Panginoon. Thank you for being here. And also gusto natin i-welcome si Aliyah. Aliyah, tama ba? Aliyah? Ayun, si Aliyah, welcome po. Kaibigan o kaklase ni CJ? Kaibigan ni CJ, purihin ang Panginoon. Thank you very much. And then si Ate Luchi. Ate Luchi, welcome po sa Jesus Christ Baptist Church. Kaibigan naman ni Sister Cecil. Pinsan ni Sister Cecil. Ayan. So purihin ang Panginoon at napakaganda na tayo ay nakakapag-anyaya sa gawain ng Diyos. Ilan hong mga mabilis na announcements ang atin hong pinakamalapit ho na event dito ho sa church ay ang sa February pa. Ang buong month ng February ay I Love My Church Month. Alam natin, ang February is Love Month at naka-concentrate tayo at i-develop natin yung pagmamahal sa iglesia and hindi yun pagiging diehard fanatic ng Baptist. No, ang iglesia ay tayo. Itong kapatiran, itong lupon ng mga mananampalataya na ito at yun yung i-develop po natin as a family. And mamaya ho, pagkatapos ng gawain, meron tayong announcement
to us as a family. Ayan, napakaganda niyan and excited ho ako dyan. Pero ginagawa ho natin yearly tuwing February, I Love My Church Month, ay magkakaroon ho tayo ng opportunity na mag-donate sa church ng mga things na nagagamit natin sa church. Cleaning materials, Sunday school materials para sa mga bata. Kung gusto nyo mag-donate ng 85-inch na TV, Brother Paul, gusto kong pantayin eh. Mukhang kulang dito ng isa pang 60. Pwede rin naman. Kung gusto nyo i-donate ho yan, welcome na welcome. Well, anything na magagamit ho dito sa church. Last year, February, may nag-donate ng printer sa church. So purihin ang Panginoon. Nagagamit natin sa ating mga tracts, sa ating mga brochures, at yung mga piniprint natin dyan, purihin ng Diyos sa mga bagay. So anything, hindi kailangan maging malaki. Anything, maging yung mga young people, yung sa encourage sa bagay ho na yan. Pero isa sa mga highlight ay yung ating Family Sunday. February 25, Family Sunday. We would like to encourage every family to be complete. Ngayon pa lang, kausapin nyo na ang inyong mga kamag-anak, kausapin nyo na ang inyong kapamilya, make a deal. February 25, maganda doon tayo sa church. At as we have been doing, we will give memorabilias. Last year, ang ginigay natin yung malalaking picture frames ng family. This year, pinag-iisipan pa namin. At mukhang sawa na sa picture frame. Nagkaroon na tayo ng keychain, nagkaroon na tayo ng picture frame, at meron pang ibang mga bagay, pero ngayon ay susubukan natin maging extra special pa para ho sa bawat pamilya, per family naman ho yung gagawin natin na yon. So February 25, sikapin natin na kumpleto ang buong pamilya at naka-gear doon yung mga pangangaral ng salita ho ng Panginoon. And then also, mga kapatid, hindi ho matagal, ilang weeks na lang ay darating na ang youth camp, April 8, 9, 10. Una, sa mga kabataang naririto, 12 or 13 years old pataas, kung kayo wala pang asawa, we are inviting you to this coming youth camp. Napakaganda ng theme about biblical womanhood and manhood. Talagang akmang-akma doon sa pinag-aaralan natin sa ating Sunday school. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging lalaki? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging babae sang-ayon sa salita ng Diyos? Ayan. Baka mamaya akala natin pag lalaki, Rambo. Pag babae, Miss Universe. No. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? So yun ang pag-aaralan sa camp. So gusto nating imbitahan ng mga young people at ang ating church ang magiging host nitong youth camp na ito. Diyan gagawin sa Hisland, sa Balasing. And kailangan natin ng manpower. So that is 8, 9 ay holiday, and then 10, tatlong araw. So we'd like to encourage you, ating mga kapatiran, if you could mark that in your calendar, baka pwede na kayo mag-apply ng early leave para sa inyong trabaho to support yung ating gawain na yun. At marami tayo naka-plan out, at minsan tayo din ho ay magmi-meeting para makita nyo ho kung ano yung mga gagawin, kung saan kayo pwedeng maging involved. And then, as you see, dito ho sa atin hong screen, Pag-ibig Conference. Hindi yan yung hinuhulugan nyo. Okay? Yan ho ay gaganapin sa San Mateo Baptist Church at nagpadala sila sa atin ng informasyon, ng invitation, I should say. Ang pag-aaralan ho dyan ay Love and Courtship and Love and Commitment. Si Brother Arnel Arcilia and si Brother Ruel Palitang ang mga magiging tagapagturo. So that is para sa mga kabataan. And muli, isa sa mga leading causes na nawawala ang mga young people sa church, kapag tumibok ang puso, pag nahinlove sa hindi mananampalataya, napaka-delikado. So muli, I would like to encourage, that's a good conference at napakaganda. Kaysa matutunan nila kay Lady Gaga ang tungkol sa pag-ibig, magandang matutunan nila mula sa salita ho ng Panginoon patungkol sa pag-ibig. Amen po ba? So pag-pray po natin yan. Okay. Meron lang yan, 100 pesos para lang sa pagkain. May 100 pesos admission fee or para lang ho sa pagkain on that day. Okay, so yun ho ang ating mga announcements and reminders. By the way, marami pa rin ho tayong mga booklets po dyan. Natutuwa ako nung in-announce natin yung The Christian Armor, naubos agad yung maliit na booklet na yon. Marami pa ho dyan. And then yung ating mga gospel tracts, nahandyan din po. Please take at ipamigay natin as we have been encouraged. Again, just imagine kung magpapamigay ka ng 5 tracts kada araw, times 7, 35 tracts kada linggo, times 52. Again, who knows?
As we have studied last Sunday, ang pag-asa ng bawat gospel tract ay ang katotohanan na ang Diyos ay yung nagliligtas at ang Diyos ay humirang. So lahat ng ito ay nawa ay pagpalain at gamitin ng Diyos. So yun ho ang ating mga announcements and reminders. Mamayang hapon ang ating gawain ho ay 2:00 ng hapon. Pagkatapos ng gawain ng pagsamba ay diretso ho sa prayer meeting. Lahat ng ito ay mangyayari sa biyaya ho ng Diyos. Tayo ho ay dadako sa ating gawain ng pagsamba at bilang paghahanda ay magkaroon tayo ng sandali ng tahimik at personal na pananalangin. Hingin natin ang tulong, gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin upang tayo ay maging handa sa pagsamba sa Kanya. Let us pray. Tayo po ay manalangin. Panginaming Diyos, sa aming Ama sa langit, Ikaw ay Diyos na totoo at Diyos na tapat. At ang iyong salita ay totoo. At sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, kung meron mang 2 o 3 natitipon sa iyong pangalan, ay naroroon ka sa kanilang kalagitnaan. O Diyos, anong dakilang pribilehiyo sa katotohanan na naririto ka sa aming kalagitnaan. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, na makapag-alay sa iyo ng tamang pagsamba. Hindi panlabas lamang, kundi, O Diyos, tunay na pagpupuri. Na ang lahat ng aming gagawin, O Diyos, ay maging mabangong samyo sa iyong harapan. Ang aming pag-aawitan, pananalangin, sa pagkakaloob at maging sa pangangaral ng iyong salita, O Diyos, lahat ng ito ay magbigay puri sa iyo. Upang kami, Panginoon, ay lalong mawangis sa aming Panginoong Hesukristo. Upang ang iyong iglesia ay lalo pang tumibay at maging matatag at maging masipag sa paggawa ng iyong kalooban. O Diyos, sa aming pong hinihingi ang iyong biyaya. Sapagkat hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Hiwalay sa iyo, Panginoon, ang numang gawain dito ay walang kabuluhan. Dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Lord, alam din po namin na wala kaming maitatago sa iyong mga mata. Ultimong laman ng aming puso't isipan, ang aming mga inisip at mga ninasa, O Diyos, ay hayag sa iyong harapan. Maging ang mga salita na maaaring hindi namin hinayaang lumabas sa bibig, ngunit iningatan namin sa aming mga puso at isip. Ito, Panginoon, ay tanglaw mo. O Panginoon, patawad po sa aming mga pagkakasala laban sa iyo. At nawa sa aming pagsamba ngayon, tunay nga ikaw ang aming maitaas. Sapagkat hinahanap mo ang sasamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Lahat ng papuri ay mauwi sa iyong pangalan lamang. Ikaw po ang magligtas ng mga wala pa kay Kristo Jesus. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po gusto yung lahat at tayo po umawit sa Panginoon. Tayo po yung umawit sa Panginoon. Awitin po natin, Jesus Save. Saves, where did you
manatili po tayo nakatayo para po sa ating pagkakaloob. Magandang umaga muli mga kapatid. Para po sa mga talatang basihan sa ating pagkakaloob, basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang 8. Read. At ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin. Ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa pinasya ng kanyang puso, hindi nanghihinayang o napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa habang pinupunan ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa tuwina. Tayo po ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, banal at makapangyarihan sa lahat, kami, Panginoon, ay nagpupuri sa iyo ngayong umaga sapagkat ikaw ay mabuti sa amin, Panginoon. Lalo na, Panginoon, sa kaligtasan na iyong ibinigay sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. At lalo na, Panginoon, sa provision, Panginoon, nagpapasalamat din kami sa buong linggo na ikaw, Panginoon, ay nag-provide sa aming mga pangangailangan. Nagbigay ka sa amin ng material na mga blessings, Panginoon. Binigyan mo kami ng trabaho, kabuhayan, mga negosyo, Panginoon, para kami, Panginoon, ay may magamit sa aming pamilya, Panginoon. At sa umagang ito, samahan mo kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng tamang puso sa pagpatuloy sa aming pagsamba ngayong umaga. May sa aming paghandog sa iyo, Panginoon, pagbibigay sa iyo, Panginoon. Bigyan mo kami ng masayang puso na nagpupuri sa iyo, Panginoon, na ikaw ang mapuri sa aming Panginoon. Nawa ang salapi na maliko ngayong umaga ay lalo pang magbigay sa iyo ng kapurihan at ikaw ang maitaas, Panginoon, at magagamit ito sa ministry sa lugar na ito, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Muli, mawit ulit sa Panginoon. Manatili lang po tayo nakaupo. Saved by the blood of the crucified one. Sing praise to the Father and praise
Tayo po tayong lahat para po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Purihin ang Panginoon, magandang umaga po sa lahat. Salamat sa Diyos sa kanyang kahabagan at sa kanyang awa. Para po sa pagbasa ng kanyang mga salita, sa umagang ito magmumula po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 9, talatang 25 hanggang 33. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. Gaya ng sinasabi niya sa aklat ni Hosea, tatawagin kong bayan ko ang dating hindi ko bayan, at minamahal ang dating hindi ko mahal. At sa mismong lugar kung saan sinabi sa kanila, kayo'y hindi ko bayan, ay tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. Ito naman ang isinisigaw ni Isaias tungkol sa Israel. Kahit maging kasindami ng buhangin sa dagat ang bilang ng mga anak ni Israel, ang kaunting nalabi lamang sa kanila ang maliligtas. Sapagkat mabilis at tiyak na igagawad ng Panginoon ang kanyang hatol sa daigdig. Gaya ng sinabi ni Isaias noong una, kung ang makapangyarihang Panginoon ay hindi nagtira ng mga anak, tayo sana'y naging tulad ng Sodoma at naging gaya ng Gomora. Ano ngayon ang sasabihin natin? Ang mga hintil na hindi nagsikap na maging matuwid ay naging matuwid at ito'y mula sa pananampalataya. Ngunit ang Israel na nagsikap maging matuwid, batay sa kautusan ay nabigo. Bakit? Sapagkat sinikap nilang maging matuwid, batay sa mga gawa at hindi batay sa pananampalataya. Natisod sila sa batong katitisuran. Gaya ng nasusulat, tingnan ninyo, maglalagay ako sa sayon ng isang katitisurang bato, isang malaking batong ikabubuwal ng mga tao. Ngunit ang sinumang sa kanya'y magtitiwala, kailanman ay hindi mapapahiya. Amen. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Maaari na po tayo misiupo. Tayo dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Walang amin hong mga anak na si Leah and si Timmy, as you know, ay last January 17 ay nag-celebrate ng second year birthday. Si Leah, sila ho ay nasa edad na sila ay nakakapaglaro na, magkasama, naglalaro na silang dalawa. Nakakalaro na ni Timmy, si Leah kahit papaano. At nahando na rin sila sa edad na nag-aaway na rin sila habang sila ay naglalaro. Nag-aagawan ng laruan at may ugali na rin si Leah na agawan si Kuya. At kawawa si Kuya kasi alam niya kapag ginantihan niya si Leah, mapapagalitan siya. At narito ang dalawang batang ito at minsan, magugulat na lang kami sabay na silang iiyak. At narito ang tanong, sino ang may kasalanan? Sasabihin ni Timmy, si Leah kasi. Sasabihin ni Leah, Tuya. Sino ang may kasalanan? Well, pagdating ho sa ating kaligtasan, alam ho nating lahat na hindi lahat ng tao ay mananampalataya sa Ebanghelyo. Merong mga tao na tatanggi sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Merong mga tao na babaliwalain ang kamatayan ni Jesus sa krus.
Merong mga tao nahihiyain ang katotohanan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Merong mga tao, kagaya nga ng sinabi ng writer ng Hebrews, they will trod underfoot the Son of God. Yuyurakan lamang nila, tatapakan lamang nila ang katotohanan patungkol kay Kristo. At napakaraming mga tao sa panahon natin ngayon, kapag sinabi mo sa kanila ang ebanghelyo, baliwala sa kanila. Wala akong panahon para dyan, hindi ko kailangan yan, hindi ako naniniwala dyan. Ano, namatay, nabuhay muli, come on. Wala akong panahon para dyan. Now, ang tanong ay, sino ang may kasalanan? Kung ang Diyos ay soberano sa kaligtasan, sino ang may kasalanan sa napakaraming mga hindi sasampalataya? Well, merong mga nagsasabi na kung ang Diyos ay totally sovereign or kumpleto ang kanyang pagkasoberano pagdating sa kaligtasan, at siya ay pumipili kung sino ang kanyang ililigtas, at ang salvation ay nakadepende sa gawa, hindi sa desisyon ng tao, kung hindi sa kapanganakang muli na gawa ng banal na Espiritu na nagbibigay kakayahan sa isang makasalanan upang tumugon sa Ebanghelyo. Then, ang sabi nila, kung totoo na ang Diyos ay soberano sa kaligtasan, then it is God's fault. Kasalanan ng Diyos. Kaya marami ang hindi maliligtas. Now, this is utterly false. Ito ay hindi totoo. Ito ay hindi tinuturo ng Biblia at hindi ito lengguwahe ng salita ng Panginoon. At kagaya ng makikita natin ngayon, and then tutuloy tayo hanggang sa chapter 10 ng Romans, makikita ho natin na yes, pinag-aralan ng chapter 9, napakaganda, napakaliwanag ng pagiging soberano ng Panginoon pagdating sa kaligtasan, pero nandito pa rin ang katotohanan na hindi nawawala ang pagiging responsable ng tao pagdating sa kanyang pagtugon sa panawagan ng Ebanghelyo. So this is the message this morning. The truth of God's sovereignty in salvation does not cancel the reality of man's responsibility to repent and believe the gospel of Christ to be saved. Ang katotohanan ng pagiging soberano ng Diyos sa kaligtasan ay hindi nagpawala na nagka-cancel ng realidad ng pagiging responsable ng tao sa pagsisisi at manampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo upang siya ay maligtas. Tayo ho muna ay manalangin bago tayo magpatuloy. Panginoon Diyos, sa aming Ama sa langit, kailangan namin ng iyong liwanag, kailangan namin ng iyong pagtuturo. At Lord, ako bilang tagapagturo, kailangan ko po ng iyong biyaya. Nagdagan mo ang kalakasan, maging ng pisikal na katawan. Nawa, O Diyos, sa lahat ng ito, Panginoon, ikaw ang maitaas. Tulungan mo kami at lalo higit, Panginoon, mahabag ka sa mga wala pa kay Kristo Jesus. Nawa, O Diyos, ay dumating siya sa pananampalataya doon sa bato na iyong inilagay. At huwag siyang matisod sa bato na iyong inilagay kung hindi siya'y manampalataya upang hindi siya mapahiya. O Panginoon, ikaw punawa ang gumawa. Ikaw punawa ang magturo. Ikaw punawa ang maitaas. Sa lahat ng ito po'y aming hiling sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, we've been going through this chapter ng Romans slowly, but I trust clearly. At wala akong hidden agenda, hindi to promote a certain system of theology, pero as we have been studying, habang pinag-aaralan natin, iniisa-isa natin ang verses, iniisa-isa natin ang mga salita, at lalo natin nakikita ang kalinawan ng katotohanan na ang Diyos ay soberano pagdating sa kaligtasan. And last Sunday, pinag-aralan natin at nakita natin at I hope naging maliwanag, sino ba talaga ang tunay na Israel? Anong ibig sabihin kung babalik tayo sa Romans chapter 9, verse number 6? Ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 9, verse 6,
not as though the word of God had taken none effect. Hindi nawalan ng epekto ang salita ng Diyos. Hindi nawalan ng epekto ang covenant ng Panginoon sa Israel. Ang sabi ni Pablo, for they are not all Israel which are of Israel. Hindi basta Hudyo, hindi basta halahi ni Abraham ay tunay na ngang mga tao ng Diyos. So merong totoong spiritual Israel. Merong mga totoong tao ng Diyos. Or sa verse 8, makikita natin sa verse 8, ang sabi, sila yung mga anak ng Diyos. So sino ba talaga ang mga anak ng Diyos? Sa Romans chapter 9 verse 24, we saw last Sunday, ang sabi ni Pablo, even us, sino ito? Whom He hath called. Yung mga tinawag ng Diyos. Sino ba yung mga tinawag ng Diyos? Ang sabi ni Pablo, not of the Jews only, but also of the Gentiles. As we have studied last time, this is shocking sa mga Hudyo. For so long a time, nandun yung great divide between Jews and Gentiles. Meron mataas na pagtingin ng mga Hudyo sa kanilang sarili at meron silang mababang pagtingin sa mga Hentil. At narito, shocking, at ang mga Hentil ngayon ay kasama na sa mga tao o sa bayan ng Panginoon. Sino ito? Ang mga tinawag ng Diyos, mga Hudyo at mga Hentil. We also saw last time na hindi ito move ng Panginoon to salvage ang kanyang failed plan. Yung iba ay merong theology na ang Diyos ay nagre-react lamang. Hindi niya alam kung ano mangyayari sa future. Yung openness theology, yung maaaring na-encounter nyo na ang Diyos parang tayo lang. Hindi mo alam kung ano. Halimbawa, nakaplano ka maglalaba, biglang umulan. Wala akong magagawa, iba na lang ang gagawin ko. At ganun din daw ang Panginoon, hindi niya alam ang hinaharap. Therefore, tinanggihan ng mga Hudyo, gawan natin ng paraan para hindi masayang. Ibigay natin sa mga Hentil. Hindi ganoon ang ating Panginoon. Nakita natin na ito ay sang-ayon sa maliwanag na plano ng Diyos sapagkat sinabi niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Sa Romans chapter 9, verse 25, quoting from the prophet Isaiah, ang sabi ni Pablo ay ito, as he saith, as God saith also in Hosea, I will call them my people which are not my people. Sino yung mga hindi tao ng Diyos? Mga Hentil. At ang sabi ng Panginoon, mula kay Propeta Hosea pa, thousands of years before, tatawagan ko silang mga tao ko. And her beloved, which was not beloved. Now, patungkol naman sa mga Israelita, ang sabi ng Panginoon sa verse number 27, through the prophet Isaiah, Isaiah also cried concerning Israel. So yung una, concerning the Gentiles, magiging silang mga tao ng Diyos. Ito naman concerning Israel, though the number of the children of Israel be as the sand of the sea, kahit napakarami pa ng mga Hudyo, ang sabi, a remnant shall be saved. At doon sa translation sa Tagalog kanina, maliit na bahagi, kung yung nagkakamali ng tanda, may maliit na bahagi lamang. Bakit? Ang sabi ni Prophet Isaiah sa verse 29, and as Isaiah said before, except the Lord of Sabaoth, the Lord of hosts, had left us a seed, we had been as Sodoma and been made like unto Gomorrah. Liban na lang na ang Diyos ay nagbukod, nagtira sa atin ng binhi. Ang tanging dahilan kung bakit merong kakaunting mga Hudyo na naliligtas ay dahil ang Diyos ang nagbukod sa kanila para sa kanyang sarili. Actually, pag pinag-aralan natin sa chapter 10, makikita natin na meron pang halimbawa na ibinigay dito. Sa chapter 11, merong halimbawa na ibinigay si Apostol Pablo mula kay Propeta Elijah, na kung saan nagre-reklamo siya, ang sabi ni Elijah, ako na lang ang natitira. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, teka, meron akong itinabi. Meron akong 7,000 itinabi para sa aking sarili.
So narito ang katotohanan ng remnant na ang Diyos ang nagtabi. Ang punto, in both cases, in the case of the Gentiles, in the case of the Jews, all of this is based on the sovereign choice of God. Sa case ng mga Hentil, ang Diyos. Sa case ng mga Hudyo, ang Diyos pa rin. Ang Diyos na humirang, ang Diyos na pumili, ang Diyos na nagbukod para sa kanyang sarili. At as we have applied last Sunday, this is the hope of evangelism. Ito ang tanging pag-asa kung bakit merong pag-asa ang nangangaral ng ebanghelyo, o bakit merong pag-asa ang bawat gospel tract, bakit hindi sayang ang bawat pagsusubok nating magbahagi ng ebanghelyo, bakit hindi sayang ang mga efforts ng mga missionaries na pumunta sa ibang mga lugar, sapagkat merong mga pinili ang Diyos, Hudyo man o Hentil. Ang aking kapatid na si Brother JJ, hindi si Brother J. Si Brother J ay asawa ng ate ko. Si Brother JJ ay kuya ko. Ang trabaho niya sa Amerika ay sa isang kumpanya na ang pangalan ay Jews for Jesus. At ang layunin ng kumpanya ay abutin ang mga Hudyo ng Ebanghelyo. Anong pag-asa na meron ang ganong effort? Dahil merong itinabi ang Diyos para sa kanyang sarili. Hindi dahil ang tao ay may busilak na kalooban, hindi dahil ang tao ay uhaw na uhaw sa Diyos at naghihintay lamang ng mabuting balita. Ang sabi ng salita ng Panginoon, ayaw ng tao sa Diyos. Hindi hinahanap ng tao ang Diyos. Ang gusto ng tao, lahat ng benefits, pero ayaw nila sa Panginoon. Gusto ng tao ng kagalingan sa karamdaman, gusto ng tao ng kagalingan sa problema, gusto ng tao ng kaayusan sa napakaraming mga bagay, pero ayaw ng tao sa Diyos. As I've always been using yung example, maraming punta ng punta sa office ni Mayor. Bakit? Love na love ba nila si Mayor? Love na love nila si Mayor? Hindi! May kailangan sila kay Mayor, kaya sila punta ng punta sa office ni Mayor. At baka mamaya meron hong naririto. Nandito ka ngayong umaga na hindi para sambahin ng Diyos dahil meron ka lang gustong makuha sa Diyos. Yun ay maling paglapit sa Panginoon. So again, the hope of evangelism, ang pag-asa ng paghahayag ng ebanghelyo ay ang katotohanan na ang Diyos ay humirang. Now, ang sabi ni Pablo sa verse number 30, what shall we say then? Okay? Pagkatapos sabihin ang lahat ng ito, pagkatapos saysayin ni Pablo ang lahat nito, anong sasabihin natin ngayon? Sabi ni Pablo, that the Gentiles which followed not after righteousness have attained to righteousness, even the righteousness which is of faith. Translation, yung mga Hentil na walang pagsunod sa Diyos. Bakit sila walang pagsunod sa Diyos? Wala silang kautusan ng Diyos. Nasaan ang kautusan ng Panginoon? Nasa mga Hudyo. Ang mga Hentil na sumasamba sa mga Diyos-Diyosa, na mga Hentil na gumagawa ng napakaraming mga karumal-dumal na bagay, ang mga Hentil na nag-i-engage sa mga orgy rituals, ang mga Hentil na nag-i-engage sa anong mga karumal-dumal na gawain, ang sabi ng salita ng Panginoon, hindi nila, the Gentiles which followed not after righteousness had attained to righteousness. Hindi sila sumusunod, hindi nila hinahanap, hindi nila hinahabol ang katwiran, pero nagkaroon sila ng katwiran. At paano nangyari? Paano sila nagkaroon ng katwiran? Even the righteousness which is of faith. Yung katwiran na sa pamamagitan ng pananampalataya. Now, gusto ko lang liwanagin dahil sa lengguwahe ni Apostol Pablo, yung word na katwiran dito, baka ma-miss ho, lalo na nung iba na hindi natin nakasama sa pag-aaral natin mula nung Romans chapter 3. Yung katwiran dito can be understood as being right with God. Yung pagiging matuwid at pagiging tama sa harapan ng Diyos. Sa madaling salita, pagiging katanggap-tanggap sa Diyos.
At merong mga tao, ang sabi ng salita ng Panginoon, ito daw mga hentil na ito ay naging katanggap-tanggap sa Diyos. Paano daw? Sa pamagitan ng pananampalataya. These pagan worshiping idols, these pagans that worships idols, na tinatawanan ng Ebanghelyo at maaari nagpa-persecute pa ng mga Kristiyano, sila ay nagtamo ng kaligtasan. Ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 12, anong kalagayan dati ng mga pagano o ng mga hentil, that at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenant of promise, having no hope and without God in the world. Yun ang kalagayan dati ng mga hentil, walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Dami lang sinasambang mga Diyos-Diyosan, pero walang totoong Diyos silang sinasamba. O huwag niyo isipin na mga sumasamba kay Buddha, ang mga sumasamba kay Confucius, ang mga mayroon silang wala. Dahil walang ibang Diyos, mayroon lang iisang tunay na Diyos. Hindi tayo malayang pumili kung sino ang gusto natin. Hindi, huwag niyo isipin na meron lang hierarchy na ang Diyos ng Christianidad siya lang yung number one, then maraming na. No! Sa ngayon sa Bible, meron lang isa at tunay na Diyos, at ang ibang mga Diyos-Diyosan ay peke. So silang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, actually walang Diyos. Walang pag-asa. Pero narito, ang mga paganong ito ay nagtamo ng katwiran. Nagkaroon sila ng tamang relasyon sa Panginoon. Paano? Kung babalikan natin sa Romans chapter 3 verse 21. Pagkatapos ipakita ni Apostol Pablo ang katotohanan ng lahat ng tao ay guilty sa harapan ng Diyos. Hudyo ka man o hentil, guilty. That's the point. Ikaw man ay lumaki sa gubat o lumaki ka sa loob ng simbahan, guilty. Ang tingin mo man sa iyong sarili, ikaw ang pinakamabait na tao sa buong mundo, makasalanan pa din. Now, anong pag-asa? Pagdating sa verse 21 ng Romans chapter 3, but now the righteousness which is of God, yung daw katwiran na nanggagaling sa Diyos without the law is manifested. Yung katwiran na nanggagaling sa Diyos na hiwalay sa kautusan ay nahayag na. Being witnessed by the law and the prophets. Ito daw yung pinapatotohanan ng lumang tipan. Ito yung rin ituturo ng lumang tipan. Verse 22, even the righteousness which is of God, even the righteousness of God which is by faith of or in Jesus Christ. Ito daw katwiran na ito ay sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kanino daw? Unto all and upon all them that believe. Dinidiinan ho natin ito sapagkat sa panahon natin marami nagtuturo na para ka maligtas at maging katanggap-tanggap sa Diyos, kailangan mo ang relihiyon. Para ka maligtas at para ka maging katanggap-tanggap sa Diyos, kailangan mong gawin ito, sundin ito. Marinaw ang sinabi ng salita ng Diyos, para ka maligtas at maging katanggap-tanggap sa Diyos, kailangan mong manampalataya kay Kristo. Bakit? For there is no difference. For all have sinned and come short of the glory of God. Yun ang problema ng lahat ng tao. Ito ang problema ng pinakamayaman, ito ang problema ng pinakamahirap, problema ito ng patong-patong ang napag-aralan, at problema ito ng taong hindi man lang nakapasok sa eskwelahan, problema ito ng lahat ng tao. Ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, pag ngayon ka namatay, delikado ka. Dahil hindi ka nakaabot. Bagsak. Hindi ka pasado. At ang tanging pag-asa ng tao ay manampalataya siya. And let me define this, sapagkat napakapalasak na ng salitang manampalataya. Hindi lang basta meron kang knowledge, kundi lubos kang magtiwala kay Kristo.
Gaya nga nung sinabi ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 3, haharap ako sa Diyos, hindi dala-dala ang aking sariling katuwiran sangayon sa kautusan, kundi yung katuwiran na sangayon sa pananampalataya kay Kristo. Ay ibig sabihin, ang tanging pag-asa ni Pablo, hindi dahil ginawa ko to, ang tanging pag-asa ni Pablo ay si Kristo. Siya na namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay para sa ating katuwiran. Ngayon, pag tinanong mo, balik tayo sa Romans chapter 9. So nasumpungan ng mga hentil ang katuwiran. Pag tinanong mo, paano nangyari ito? Sapagkat tinawag sila ng Panginoon, sapagkat pinili sila ng Panginoon. Again, ang sabi sa Romans 9:24, even us whom He had called, not of the Jews only, but also of the Gentiles. So in our salvation, all glory goes to God. Sa ating kaligtasan, lahat ng kapurihan ay uuwi lamang sa Panginoon. Muli, nakakalungkot, narinig ko na rin mula sa ibang mga kapastoran, kung wala ako, hindi ka maligtas. At merong mga mangangaral gustong-gustong gunin ng kaluwalhatian para sa kanilang sarili. O mga kapatid, ang sabi ni Pablo, kami man ang tanging dahilan kaya tayo nasa Panginoon ay dahil tinawag tayo ng Diyos. Maaring gumamit siya ng mga kaparaanan at pangunahin sa ginagamit niya ay ang mga mangangaral ng Ebanghelyo. At habang pinapangaral ang Ebanghelyo, tumatawag ang Diyos. At ang sabi ng salita ng Panginoon, habang naririnig mo ang tawag ng Panginoon, huwag kang magmatigas. Huwag mong baliwalain ng panawagan ng Ebanghelyo. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans 11 verse 36, for of Him and through Him and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen. Ang lahat ng bagay, maging sa ating kaligtasan mula sa simula hanggang sa dulo, ay lahat ay sa Panginoon, galing sa Panginoon, sa pamamagitan ng Panginoon, kaya lahat ng papuri ay sa Panginoon lamang. So yun ay sa mga hentil. Paano naman ang mga Hudyo? Yung ethnic Jews, yung lahi ni Abraham. Pagdating sa Romans 9 verse 31, but Israel, muli, sa verse 30, yung mga hentil na hindi sumusunod sa katwiran, nagtamo ng katwiran. Dahil tinawag sila ng Diyos. Dahil pinili sila ng Diyos. Paano naman yung mga Hudyo? But Israel, verse 31, which followed after the law of righteousness, hath not attained to the law of righteousness. Yun namang mga Hudyo, mga Israelita, na nagsusumikap sumunod sa kautusan, na nabubuhay para sumunod sa kautusan. Hindi sila nagtamo ng katwiran. Ibig sabihin, hindi sila naging karapat-dapat sa Panginoon. Hindi sila nagtamo ng kaligtasan. Now, kung hindi tayo magiging maingat, yung iba ay magiging mabilis na sabihin, well, kung ang mga hentil ay nagtamo ng katwiran, nagtamo ng kaligtasan dahil pinili sila ng Diyos, and then therefore, itong mga Hudyo, dahil kaya sila hindi nagtamo ng katwiran, hindi sila nagtamo ng kaligtasan, ay dahil hindi sila pinili ng Diyos. Dahil hindi sila pinili ng Diyos, dahil hindi sila inelect ng Panginoon. At kung hindi tayo mag-iingat, mga kapatid, and I've heard Christians na naniniwala sa doctrine of election na pag pinresent nila, ito ang lumalabas sa kanilang bibig. Na ang tao, pag hindi sumampalataya, meron silang siniraan, hindi na nampalataya, hindi siya kasi inelect ng Panginoon. Na ang lumalabas sa bibig nila ay dahil hindi sila pinili ng Diyos. Now, ang punto ko ay ito, hindi ito ang sagot ni Pablo. Notice, when it was about salvation or becoming the true Israel, becoming God's children, God's Apostle Paul's instant answer is God's sovereign grace. Napansin niyo ba yun?
Sa pagiging totoong mga Hudyo, sa pagiging tunay na mga anak ng Diyos, ang instant answer ni Apostol Pablo laging ang soberanong biyaya ng Diyos. But when it comes to not being saved, inilatag ni Pablo ang responsibilidad saan? Sa paan ng tao. Ang sabi niya sa verse 32, wherefore? Bakit? Bakit? Because they, sino yung they? Israel. They sought it not by faith. Sapagkat hindi nila itong katwiran, itong kaligtasan ay hindi nila hinanap, hindi nila hinanap sa pamamagitan ng pananampalataya. They sought it not by faith, but as it were by the works of the law. Paano pa sasabihin ito? Hindi nila ito, pinagsumikapan nila itong abutin sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. At hindi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. They try to attain eternal life by obeying the law. Sinubukan nilang magkamit, sinubukan nilang abutin ang kaligtasan sa pamamagitan ng sarili nilang gawa. And I am afraid, mga kapatid, mga kaibigan, listen, ako'y natatakot na baka meron dito ganun pa rin ang kalagayan nyo. Sinusubukan nyo pa rin abutin. Hopefully, sapat ang inyong kabaitan. Hopefully, hindi naman kayo ganung kasama na pagdating ng inyong kamatayan, hopefully, base sa inyong performance, tatanggapin kayo ng Diyos sa langit. Nakaasa kayo sa inyong gawa. Natutulad kayo sa mga Hudyo. Sa Romans chapter 10, ang sabi ni Pablo sa verse 3, for they, pertaining to Israel again, being ignorant of God's righteousness and going about what? To establish their own righteousness. Sinubukan nilang mag-establish ng sarili nilang katwiran. Again, ang Diyos ay nag-provide ng paraan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Anong ginagawa nila? Sinubukan nilang gumawa ng sarili nilang paraan ng kaligtasan. Isang mahalagang punto rito, mga kapatid o mga kaibigan, hindi pwedeng kanya-kanyang paraan. Meron lang iisang daan ng kaligtasan. Ang sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan ng buhay. Walang sino mang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Hindi ho baptist ang daan. Hindi kung sino mang santo o santa ang daan. Ang tanging daan ay si Kristo. Magandang sundin mo ang mga kautusan ng Diyos, pero hindi ang mga kautusan ang daan. Tanging si Jesus ang daan. At ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 32, balikan natin ang Romans 9:32. Wherefore, bakit daw? Bakit hindi nagtamo ng kaligtasan ng mga Hudyo? Because they sought it not by faith, but as it were by the works of the law. Sinubukan nilang iligtas ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. For they stumbled at the stumbling stone. Natisod sila sa bato. Natisod sila sa bato. Now, sino yung bato na yan? Sa 1 Peter chapter 2, verse 7, malinaw. Unto you therefore which believe, He, Jesus, is precious. But unto them which be disobedient, the stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner, and a stone of stumbling and a rock of offense, even to them which stumble at the word, being disobedient, whereunto also they were appointed. So narito ang katotohanan, malinaw kay Pedro na itong stumbling stone na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi ni Pablo, they stumbled. Natisod sila kay Kristo. Ano ibig sabihin, brother Paul, na natisod sila kay Kristo? Magbigay tayo ng ilang halimbawa. Sa Matthew chapter 13, umuwi si Jesus sa kanyang bayan, sa Nazareth. At nangaral si Jesus sa Nazareth. Verse 54, Matthew 13, verse 54.
And when he was come into his own country, he taught them in their synagogue, insomuch that they were astonished and said, Whence hath this man this wisdom and this mighty works? Umuwi si Jesus at nangaral si Jesus sa synagogue at nagtaka sila. Saan galing yung kaalaman nitong taong ito? Is not this the carpenter's son? Hindi ba tayo yung anak ng karpintero? Is that his mother called Mary and his brethren, James, Joseph, Simon, and Judas? And his sisters, are they not all with us? Whence had this man all these things? Taga dito yan eh. Alam namin yan eh. Doon sa kanto na yan, doon nakatira. Dito yung mga kapatid niya, no? And they were offended in him. Tinignan nila si Jesus bilang pareho lang nila. They were offended in him. They stumbled at the stumbling stone. Sa John chapter 6 verse 35. John chapter 6 verse 35. Ang sabi ni Jesus, Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. And sabi niya, I came down from heaven. Ano nangyari? They murmured. They stumbled at the stumbling stone. Verse 51 ng John chapter 6, I am the bread of life which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. And again, anong tugon ng mga tao? They murmured. Paano niya ibibigay sa atin yung kanyang katawan para ating kainin? Pagdating sa verse number 16 in John chapter 6, many therefore of his disciples, when they heard this said, This is a hard saying, who can hear it? Napakahirap naman nung sinasabi itong Jesus na ito. Sinong pwedeng makinig dito? Sinong pwedeng tumanggap nito? Anong ginawa ni Jesus? Tinone down ba niya? No. Verse 61, when Jesus knew in himself that his disciples murmured at it, he said unto them, that this offend you? Tisod kayo? What, and if ye shall see the Son of Man ascend up where he was before? Kung dito pa lang, kung nagkakatisod-tisod kayo, kung nabubulunan kayo sa sinasabi ko, ako ay bumaba galing sa langit. Paano pa kaya pag nakita nyo ang anak ng tao umakyat kung saan siya galing? He's pertaining to the resurrection and then his ascension. Ano naging resulta nito? Verse 65. Ang sabi ni Jesus, and he said, therefore said I unto you, that no man can come unto me, except it were given unto him of my Father. Verse 66, from that time many of his disciples went back and walked no more with him. They stumbled at the stumbling stone. Nagkakatisod-tisod sila. At marami ho sa panahon natin ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, ay natitisod pa rin kay Kristo. Natitisod sila sa Ebanghelyo. At maaaring hindi sa religious background, maaaring natitisod sila from their scientific background. Ano daw? Namatay, tas muling nabuhay? Hindi ko kayang paniwalaan. Yung iba ay nagsasabing, hindi ako naniniwala sa mga himala na kagaya niyan. O mga kapatid, yung iba, ang kala lang nila, ang gusto lang nila yung kapahingahan. Basahin natin sa Matthew chapter 11 verse 28. Si Jesus na nagsabi na napakaganda, come unto me all that ye labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ang kumpleto at perpektong kapahingahan, ang kaligtasan ng iyong kaluluwa ay masusumbungan mo kay Kristo. Come unto me, ang sabi ni Jesus. Pero siya na nag-iimbita na lumapit ka sa Kanya ay nagsabi rin sa Luke chapter 14 verse 26, if any man come to me,
and hate not his father and mother, and wife and children, and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. And whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Natitisod sila kay Kristo. Teka muna, Brother Paul. Teka muna. Gusto ko yung una. Sabi niya, come unto me and I will give you rest. I like that. Rest. Pero parang hindi ko type yung pangalawa. Dahil yung pangalawa, ang ibig sabihin, hinihingi niya lahat. Siya ang magiging una. Siya ang magiging prioridad. Yes, that's true. Yun ang ibig sabihin ng paglapit kay Kristo. Hindi ito larong relihiyon. Hindi ka lang aanit ng grupo. Ito isang ritual na gagawin. Kikilalanin mo siya at sasampalatayanan mo siya kung sino siya. Hindi siya pulubing nagmamakaawa sa atensyon mo. Siya'y Diyos na lumalang ng lahat ng bagay at nagdedemand na magsisika at manampalataya or else. Yun si Kristo. Si Apostol Juan na nagsabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ay siya ring apostol na nagsabi, he that saith, I know Him and keepeth not His commandments is a liar, and the truth is not in him, sa 1 John 2:4. O tapusin natin sa verse 33. Ang sabi ni Pablo sa Romans 9:33, as it is written, behold, I lay in Zion a stumbling stone and a rock of offense, and whosoever believeth in Him shall not be ashamed. Kung ikaw ngayon ay tunay na mananampalataya sa Kanya, tunay kang lalapit kay Kristo. Hindi joke-joke lang, hindi panlabas lang, hindi ritual lang, kundi tunay mong tatanggapin si Jesus bilang yung Panginoon at tagapagligtas. Mananampalataya ka sa Ebanghelyo. Ang sabi niya, hindi ka mapapahiya. Or on the contrary side, totoo din yung kabila. Kung hindi ka lalapit kay Jesus, ano man ang tinutuntungan mo ngayon, mapapahiya ka. Kung matitisod ka sa bato na nilagay ng Panginoon, si Kristo, mapapahiya ka. Ang tanging option ay magsisi ka at manampalataya. Yun ang responsibilidad ng tao. Magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat po sa katotohanan na kami, O Diyos, ay iyong kinahabagan. Tunay kami ay mga hentil, malayo, napakalayo. Pero, O Diyos, inabot mo. So, Lord, sangayon sa iyong salita, tinahawag mo kami. Pinili mo kami. Niligtas mo kami. Salamat po, O Diyos. At narito, O Panginoon, ang katotohanan sa sinuman, Panginoon, na tunay na sasampalataya kay Kristo, tunay na lalapit kay Kristo, makakasumpong ng kapahingahan, magkakamit ng katwiran, tunay na kapatawaran at kaligtasan. O Diyos, Ikaw po nawa ang gumawa, dahil maliwanag din ang sinabi ng iyong salita, liban na Ikaw ang magbigay, walang taong makakalapit kay Kristo. O Panginoon, mahabag ka, magligtas ka. Maging sa mga bata na naririto, Panginoon, magligtas ka. Nawa, O Diyos, kami patuloy, ang aming mga buhay ay patuloy na maging palamuti sa Ebanghelyo ni Kristo.
na maging instrumento kami upang ang ebanghelyo ay maihayag pa sa iba. Dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo pagmustayo at awitin natin ang ating pangwakas na awit. Awitin po natin, To God be the glory. First and last stanza. God be the glory, great things He hath done. So loved is the world that He gave us His Son. For in His life on atonement for sin, and open the life that only knowing. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But very high and great will be our wonder, our worship, when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang narito, maging sa ating mga nakasama online muli. Pagbulay-bulayan natin ang mga salita ng Diyos na atin na pag-aralan. At saan man tayo nilagay ng Diyos, ay patuloy tayong maging maliwanag na ilaw at maalat na asin, alang-alang sa Ebanghelyo ni Kristo. Sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang pag-ibig ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Jesus at ang presensya ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong mag-iingat, magpanalanginan sa isa't isa at magbuhatan ng kabigatan ng isa't isa. God bless po. Magandang tanghali. We are now dismissed. Oh, by the way, nasabi ko nga ho pala kanina, maupo po muna.